Okay, yan. So, ito yung loob guys, oh. So, ang ganda pa rin ang loob niya. Yan siya. Yan ang kanyang loob. So, simpleng-simple lang naman yung kanyang pyesa. At repairable guys yung ganitong mga amplifier or yung active speaker. Kasi, bukod sa malalaki pa yung mga ginamit na resistor, hindi pa siya SMD type yung mga ginamit na pyesa dyan karamihan, oh. So mas madaling i-repair. Yan. So kunting ano lang muna tayo, kunting review muna guys. So yan yung kanyang loob, yan siya. So ang ginamit dito na output 5200 din tsaka 1943. So bali 6. Yan. Tapos gumamit siya rin capacitor na 4700 by hindi mo makita, 4700 by 100 volts. Yan, dalawa. Tapos andun yung bridge type, may relay. Yan. So yan, nandito yung main amp nya, nandito yung speaker protect. Ginamit ng mga drive IC dito ay drive transistor ay C2073 sa 940. Yan. So may ginamit din na op amp dyan na yan, para nakita, may ginamit na op amp 4558. Tapos syempre yung output ng transformer, so munti ko naman makalimutan. Ayan, so ang secondary output ay 50 volts, 050 volts. Ayan. Tapos syempre ang input dalawang 110. Ayan. So pinag-series lang siguro yung para maging 220. Okay. Tapos yung tone control nandito. Nandito yung tone control. Ayan. Lipat nga natin sa harap. So yan siya. Ito yung tone control. Ito yung likod niya guys. Ito yung tone control. May speaker output siya. O yung pwede kang mag-link ng passive speaker. Yan. Tapos power switch. Nandito yung AC cord, terminal, at nandun yung selector ng power 110 or 230 volts. Ayan. Tapos ang control niya pala ay may gain, high, mid, bass, tsaka may pinaka master volume. Andun din yung line in nya. Tapos may XLR male tsaka PL connector dyan. Yan. Okay, tapos yung loob na guys, oh. Ganda rin ng speaker niya. Natin kung makita. Ayan, natin ang ilaw. Ayan, oh. Yan kanyang speaker. Ayan. So nakalagay sa kanya 8 ohms lang. Ayan. Doon sa taas yung ayun, yung driver unit ng para sa high. Siguro nasa 200 volts, 200 volts. Nasa 200 watts yung ganyang driver unit. Yan. Tapos ano na siya? Die-cast na yung ginamit na speaker guys, oh. Die-cast ibig sabihin aluminum yung kanyang frame ng speaker. Yan siya. Tapos may ginamit din siya na gumamit din siya ng dividing network dyan, oh. Yan, dividing network na malamang two-way yan. Yan siya. Okay, so yan yung kanyang loob. So PLM. Yan, PLM yung kanyang brand. Na-testing ko kanina. May power naman, nag-relay naman, narinig ko nag-relay o nag-click yung relay, tapos may signal. Yan, may signal naman yung indicator. So ang problema lang, walang out or speaker out. So walang sounds kumbaga. Gamitin natin ng signal tracer guys, para i-trace natin kung may pumapasok na signal doon sa main amplifier. Pero bago yon, mag-check muna tayo ng voltahe o yung supply.
At ganoon na rin yung bias voltage. I-check natin kung normal. Ayan. Okay, so set natin yung tester sa 200 volts na lang. Kita ba? Ayan. Masilaw Ayan siya. Okay, naka-plug in pa yan at may signal pa rin tayo. May signal pa rin nakalagay. At power on natin. Okay, power on. Tignan natin. Ayan, may power naman siya. Try natin kung may signal. Volume natin. Ayan, may signal naman. Nagbi-blink-blink yung kanyang tawag niyan. Yung signal indicator na kulay green. Okay, so try natin ngayon. Ang napansin nyo, wala pa rin siyang sounds, pero nag-relay naman yan siya. So try natin magsukat ng bias na lang muna diretso. So range lang tayo ng yan, 200 volts. Okay, pasok naman. Try natin ngayon sa 20 volts. Okay, yun. Normal naman guys yung C5200. Ayan, try natin yung 1943. Nakikita ba? Hindi ata nakikita. Yan yung 1943. Tester naman din nakita. Yan, sana makita. Yan. So yun tayo sa 1943. Ayan, mayroon naman 0.40. So normal. Check natin yung supply. Dito tayo sa ground. Supply guys ng negative. Yan, 67.7 volts. Taas na rin tong supply nito. Yung para sa NPN na transistor. Yan, paras lang. Okay. So signal trace muna tayo guys. So naka-ready na yung ating signal tracer o yung Bluetooth speaker natin. At power on ulit natin. Ayan, antayin mo natin mag-relay. Ayun, nag-relay naman. So dito guys yung ating input. Makikita dyan yung input signal o yung SN nakalagay. Tingnan natin kung may pumapasok. Yun, mayroon naman. Hinaan natin, sobrang lakas. Ito yung out. Ito yung out niya. Okay, so try nga natin dun sa resistor. Yan, sa resistor guys, kung may sounds out. Yan, mayroon naman Okay, mayroon naman. Try natin nitong dilaw na to. Siya na yung output papuntang dividing network. So try natin kung mayroon. Volume natin ulit. Ayan, mayroon naman. Dito sa tawag yan, dito sa may link. Tingnan natin kung mayroon. Ayan, mayroon Ayan. Okay, so normal yung ating main amp. Double check nga natin yung steady nga natin yung dito. Ni, bigay mo na nga yelo ni. Ha? Sige. So naka-steady yung signal tracer natin doon sa puntang amp na signal. So try natin kung gumagana yung tone control. Gulay daw. Gulay. Okay, so try nga natin yung gain. Gain. So medyo may alingas-ngas na. Yan. High. Okay naman. Mid.
Okay rin. Bass. Okay naman. Okay. Okay, patayin muna nga natin. Okay, so ligtas yung ating main amp tsaka tone control. Gumagana yung tone control. Yung gain volume nga lang, may konting alingas-ngas or may konting dumi. Siguro palitan na lang natin yun. So, suspect natin doon sa speaker or sa dividing network. O siguro guys, kalasin ko na lang yung harap pala. Kalasin ko na lang yung harap ng speaker. Kasi nandito yung dividing network ko. So, mahirapan tayong mag-kot-kot o magkalkal niyan. So, mas maganda dun tayo sa likod magbubukas. Sa harap pala. Para kita natin. Check muna nga natin yung speaker. Para ma-check na natin kung buo yung speaker. Okay, so times 1 lang sa ating analog tester. So, dapat tutunog yan siya. Oops. Naka times 1 lang tayo. Yan, naka times 1 lang at masilaw. Yan. Medyo lobat na yung battery ng ating tester. So, siyempre check natin yung speaker kung tumutunog o kung may continuity. Ayan, mayroon naman oh. Okay. So, konfirmado guys, nasa dividing network ang ano natin ang issue. Okay, so buksan ko muna yung harap tapos focus tayo sa dividing network. Yan. Okay, ito na. Natanggal ko na guys at ito na yung loob. So ito yung dividing network niya. Ayun, napagbukas ko, napansin ko agad yung umuga-uga ito. Ayan. Kaya, yan, malamang yan lang yung pinaka-issue niya. Tanggal siguro sa hinang yung coil na yan. Okay, kalasin ko muna. Okay. So, ito na guys. Tawag yan. Yan, nagdugtong na lang tayo ng scrap ng paa ng ano dyan, mga piyesa na scrap ko dyan. Hinang ko na lang doon sa karugtong nitong coil na yan at nilagyan natin ng stick glue na mga scrap ko rin dyan. Yan. Tapos yan, tuyo na, so hindi na siya gumagalaw. Naputol yun dahil gumagalaw-galaw nga siguro to, siyempre sa kaka-vibrate kaya naputol yung terminal. So okay pa tong ano na ganito guys, kasi legit na tansok pa yung ginamit na magnet wire dito. Tansok talaga siya. Ayan. So yan, try na natin muna bago natin i-fix. Okay, so may signal pa rin yan guys. So plug in na lang natin. Siguro na may volume pa naman yan. Try na lang natin. Plug in. Yan. Okay, tumunog na guys oh. Kaya lang parang walang high. Wala siyang high. Bulong natin konti.
Ang lakas na ng signal guys, oh. Ay yung kanyang indicator. Pero sobrang hina ng tweeter. Sobrang hina. So baka may issue pa rin yung converter yung dividing natin. Try nga nating tapingan ng mylar capacitor. Ay mylar, yung filter capacitor na yan. Saan ba yung connection nya? Ito naman, ito yung nakaseries na capacitor, oh, para sa high. So ito yung terminal ng high. So nakaseries lang naman yung capacitor na to. Tapos yung bulb fuse na yan, oh. Try nga natin tapingan ng ito 2.2 by 250 volts. Ayun. Ayan. Okay, so ibig sabihin open na rin tong guys. Open na rin tong capacitor na to. Papalitan na lang natin yan. Yan, ganda na, lakas na. Okay, ayan na. Napalitan ko na rin guys yung yung gain na may issue. So at binalik na rin natin yung speaker at yung dividing network. Okay, so bago natin i-fix, testing muna natin. Mahaba pala yung knob nito. Ito yung 25mm. Wala kasi tayong available nung 15, kaya pinutol natin.